Kita mo, Kabibian, alam mo ba sino yung bisita ni Mayor Isko ngayon? Si BBM. Yung mga corrupt doon, like, yung may issue doon sa South Korea, dahil lang tumanggap ng bag, yung First Lady, talagang kinasuhan yung Prime Minister at yung First Lady. Kulong talaga. Eh dito sa Pilipinas, ang laki-laki na ng issue. Para walang nangyari. Salamat sa invitasyon, Pompey. Salamat. Nung tinitignan ko at pinapakinggan si Ka-Epi, sabi ko talagang bagay pang gobernador. Magkasama kami nung umpisa pa lang, nung kinakampanya natin si Tatay Digong, at lumaki tayo lahat, no? Tayong lahat may kanya-kanya tayong kwento, at dahil sa tadhana, magkasama tayo ngayon dito sa Reforma. At pinili natin maging parte ng grupong ito na magiging bihikulo papunta sa pagbabago ng ating bansa. Ano man yung dala nating istorya, yung importante, nandito tayo ngayon kasi marami namang grupo na gusto baguhin ang Pilipinas. Isipin natin na importante ang 2028 elections dahil ito ay presidential election. Ang isang presidente, napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Kahit maraming ating magiging senador, maraming ating mga congressman, mga mayors, gobernador, kung hindi atin ang presidente, mahihirapan nating ma-reforma ang Pilipinas. Kasi magsisipsip ang mga local officials, ang mga mambabatas natin sa isang presidente. Kailangan maipanalo natin ang susunod na presidente. Marami tayong naririnig sa ating hanay na ito'y si VP Sara. Sana, nagdadasal tayo, na ma-survive ni VP Sara ang parating na impeachment. Ito'y mangyayari this February. So, ipa-file yan ulit sa House of Representatives, at sa aking palagay, they only need 1/3 votes, no, ng buo. Makukuha nila yan. At ito'y aakyat sa Senado, and they need 2/3 votes to convict. Delikado tayo dito ngayon. Bakit? Hawak nila ang ombudsman. Kagrupo nila. Yung mga tumakbo at yung komposisyon ng Senado, hindi tayo nakakasigurado. Dahil may mga tinulungan tayo nung nakaraang eleksyon, pero anong nangyari, ilang buwan lang nakalipas, wala na sa atin. Iba talaga. Kung sana yung Duterte 10, lahat nanalo, medyo secure tayo kasi alam natin atin. Pero pag hinaluan na to ng dealing sa pagiging trapo, hindi natin alam yung puso at utak ng mga ibang tao. Pero nangyari na yung nangyari. Kailangan natin paghandaan kung ano man kahihinatnan sa impeachment trial. Pero kahit anong mangyari, hindi katapusan ng Pilipinas, ng ating adhikain, dahil si VP, ready naman siya, sabi niya, handa siya. Kung ano man mangyari, tadhana niya na yun. Kung masosurvive niya ang parating na atake sa kanya through impeachment. It's not the end. It's not the end. May mga reserve rin tayo eh. Nandyan si Senator Bongo, nandyan si Senator Robin Hood Padilla, nandyan si Senator Marcoleta, at nandyan si Mayor Baste Duterte. All of the four, pwede rin maging vice presidente ni VP Sara. Kaya
huwag tayong panghinaan ng loob, yung nakakaalam, yung Diyos at yung destiny ni VP Sara. Kasi pinili niya yung paraan na ito, nakuha niya na sana ito noong 2022. But pinili niya yung mahirap na paraan. Kailangan nating dumaan sa paghihirap para siguro ma-discovery natin na talagang lubog na sa korupsyon, lubog na sa maling panggobyerno ang ating bansa. Imagine nyo kung si VP Sara yung nakaupo sa ngayon, baka ang daming nagsisipsip sa kanya at hindi nagka-problema ng ganito at hindi natin alam, kinakain na pala tayo ng anay sa loob. Kasi kahit kasamahan natin dati, nasa PECC ako, commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission, may problema rin tayo nung panahon natin. At nabigla si Tatay Digong nung nag-private meeting kami na malala yung sitwasyon natin. Alam ng mga taga-PECC yun. Kaso huli ng lahat paalis na siya. Ang ating sinasabi na malakas sa rating si VP Sara, assured na ba tayo na may pagbabago mangyayari sa 2028? Hindi. Sino o ano ba ang kalaban natin sa eleksyon? Comelec, Makina. Comelec, Makina, sinasabi niyo si Chairman George Garcia. Kahit palitan si Chairman George at yung mga commissioners, pwede naman mag-reappoint si PBBM ng kanyang mga tao dyan Mababago ba natin? Hindi. Attorney, anong solusyon? Dapat maibalik natin ang manual counting at the precinct level. Kasi pag vote counting machine yung mag-compute kung sino yung binoto natin, tignan nyo, yung balota walang serial number. Yung balota walang pangalan. Yung balota walang pirma. Shading lang. Paano natin ma-audit yan sa dulo? Malay natin ngayon, pinapalitan na kasi tinitingnan rin nila na baka ma-audit talaga o maimbestigahan. Hindi natin malalaman kung yung balota, kung saan tayo bumoto, yun pa rin yung laman ng makina. Wala rin tayong control kung pre-program yung makina. Nakaprogram na kung sino yung mananalo. Yung PDP at yung Duterte 7, sumulat na kami sa Senado, the fastest way to have an investigation is through a congressional inquiry kasi magkakasampi na, papabuksan, pa-audit natin. Pero hanggang ngayon, walang aksyon ang Senado. Wala rin tayong naririnig sa ating mga kakampi ng mga senador. Totoo o hindi? Oo. Parang sirang plaka lang si Attorney Hinlo, si Attorney Torion, si Attorney Jimmy Bundok, na nagsasabi na kailangan nating imbestigahan ang eleksyon. Kasi kahit popular ang kandidato natin, kahit mag-organisa tayo, kahit magpadami tayo, pero yung lalabas, gagawa ng survey, i-condition yung mind natin na may ibang kandidato yung lalamang at yung makina, iba yung magiging resulta, ano pa magagawa natin? Sabihin nila, sinunod yung survey. Tama ito yung lalabas sa makina. Kailangan magising tayo at kailangan gisingin natin ang mga senador natin para maimbestigahan na ang eleksyon at ikonsidera, ipaglaban nila ang manual counting. Kasi sa interpretasyon, meron rin pending challenge sa Korte Suprema
na final ni Atty. Torion bago yung eleksyon, challenging the vote counting machine kasi sabi ng batas, dapat manual counting. Pero dalawang provision ng batas nandyan eh. Yung isa, specific, nagsasabi, it should be manual counting at the precinct level, pero meron rin provision na may rule-making power ang COMELEC. Doon pumasok ang COMELEC na, we use a rule-making power na pwede yung vote counting machine. But it runs counter to a specific provision of the election code na nagsasabing manual counting. Sana magdesisyon rin ng maaga ang Korte Suprema. At sana mag-ingay ang sinuportahan natin na mga senador at ating mga senador kasi hindi lang dapat sarili natin ang isipin natin, malaki ang laban sa 2028 elections. Pangalawa rin na dapat nating gawin. Tignan mo yung mga miyembro ng reforma. Or mga ano tayo, millennials. Except for you, Gen Z. Yung iba millennials na, no? Yung may mga edad na. Baby boomer! Super senior. Oo. Hindi lang kita binigyan sa Baby boomer! Hindi ba siya nabigyan ng 1,000? Hindi. Kasi ang pinapwede mo magsaysay pa eh. Tayo, meron tayong mga anak, yung iba sa atin may mga apo. Let us start with our family. Sa kabataan ng ating pamilya, hindi naman pwedeng pilitin sila na dito tayo ha. Dito tayo sa kay VP. Dito tayo kay Attorney Hinlo. Dito tayo kay Epi. Dito tayo kay Attorney Jimmy. Hindi natin mapipilit kasi lalo silang iindi. Di ba? Kahit mga anak natin. But pwede tayong makiusap sa kanila. Anak, pwede ka namin maimbita, sama ka kay daddy. May meeting ako, pakinggan natin yung bisita natin. Let us introduce them to our speakers. Kasi tayo, nangangampanya tayo sa ibang tao, pero pamilya natin, hindi natin kinakampanyahan. But we cannot force that. Yung pakiusap natin, anak, may meeting ako, pwede kang sumama. Pagbigyan mo naman ako. Kung hindi mo talaga tipo si VP, I will respect you. But makinig tayo sa mga kasama kong leaders. But because once we get their attention and their belief, sila na mismo maghahanap ng ating mga kandidato para suportahan. And they will convince yung kasamahan nila sa Gen Z para tulungan tayo. Diyan ang lakas ng pink. Yes. Ng pink. Youth talaga. Dahil pinabayaan natin, naging traditional tayo. At nakalimutan natin na Ang laki. inumpisahan natin to 10 years ago. Yes. Nung kinukumbinsi natin si Mayor Duterte na tumakbo, gano'n na pala katagal, 10 years ago. Talagang Gen Z ka nun. So, Daniel! so that's why we take priority to remind ourselves yung election dapat maging malinis. Magkampanya tayo sa manual counting at i-konsensyahin natin ang ating mga senador na kaalyado natin. And let's give emphasis to the youth. At tama yung sabi ni Ka-Epi, we have to organize already. Yung traditional. We have to organize. And yung sa akin, pinakamahina tayo sa Luzon, Palawan, Ilonggo-speaking areas. Sa lugar ko, lahat ng congressman in-impeach yung VP. Pati sa Region 6, I think, impeach rin. Negros Island, pati Region 6. Kasi
hindi yan traditional natin na stronghold. Challenger tayo doon. Tingin nila sa akin, outsider, ako yung umiba sa kanila. Kailangan ko ng tulong ninyo. Siguro pag nakita nila si Miss Vivian Velez doon, nadami yung boto natin. Di ba? Pwede. Pag-bisita siya doon. At yung magaling kumanta sa atin, no? Ito si Mr. Briones, taga Bacolod rin. Silay, so taga Negros. Di ba yung lugar natin talagang hindi Duterte? Challenger tayo doon. Oo. Meron rin tayo. Yun nga lang, yung mga political leaders, talagang iba yung utak nila doon. Sumisip-sip sila kung yung ugali ng mga Ilonggo doon, kung sinong presidente, doon sila. Parang gano'n. So, wag na nating masyadong bigyan ng emphasis yung call for resignation, yung magmamarcha-marcha, at mag-antay na mag-resign si Pangulong Marcos kasi hindi yan magre-resign. Yung labas lang yan, ikukulong lang tayo. Sabihin nila si Dishon, sabihin nila terrorism law yung ginawa natin. Kesa ibigay natin yung energy natin dyan, we organize, ligawan natin ang kabataan, at ayusin natin ang eleksyon natin. So yan yung aking words of wisdom kung saan we will have a strategic planning seminar para we put it on record at gawin na natin. October 2027 ang filing. Mabilis na yan, di ba? 2026. Yung reforma, bago, pero veterano na yung mga nandito. Alam na paano mangampanya. We will surprise everybody. So, let's spread the word na may grupo na naghahangad, hindi lang personality-based, but talagang may mga polisiya tayong gusto. Pag nanligaw tayo, hindi lang yung sabihin natin na ito lang yung makakasolve, makakabigay solusyon, itong leader na to. Kasi ginawa rin natin yan nung nagbinenta natin yung Uniteam. Sabi natin si BBM yung solusyon. O, di ba? Ito yung solusyon. So, alam natin kasi hindi tayo nagpatakbo ng atin talaga eh. Yan yung kita mo, Ka-Vivian, alam mo ba sino yung bisita ni Mayor Isko ngayon? Si BBM. Yun yung, sila magkasama ngayong araw. So, Kaibigan ni Daniel. Daniel. Kaibigan mo. nililigawan. So, oh. Yeah, strategic rin si BBM eh. Kita mo, niligawan niya si VP Sara. Kita na pinagbigyan. That's why we have to strategize dahil nga mapapaloko ba tayo ulit? Or we follow our own formula. Matindi ang laban natin sa 2028. Then, you know, yung marami sa atin nakapunta na sa ibang bansa. Magtataka tayo bakit maunlad sila. Bakit yung transport system nila maunlad? Bakit wala tayong nakikitang squatter pero mass housing ng mga buildings? Bakit yung mga corrupt doon, like yung may issue doon sa South Korea dahil lang tumanggap ng bag yung First Lady, talagang kinasuhan yung Prime Minister at yung First Lady. Kulong talaga. Eh dito sa Pilipinas, ang laki-laki na ng issue para walang nangyari. There is something wrong sa ating bansa. Marami sa atin o sa kasamahan natin, kinain ng sistema at one point in our lives.
But we can redeem ourselves. Mariredeem natin, we have to do the reset. But we start by having a president na kaalyado natin. With the right president, papaligiran siya dapat ng mga right officials rin. Saan mo gustong i-appoint? So, pakita ng reforma para na parte tayo sa pagbabago. We have done that before when we started kay Tatay Digong, 2014, tinanalo natin ng 2016. So, gaya ngayon, we start aggressively 2026 at ipanalo natin ang susunod na presidente. Mabuhay ang reforma! Mabuhay! Mabuhay kayong lahat. Salamat.